Kung ikaw yung klase ng investor na nag-i-invest lamang sa mga blue chip company, nasa tamang video ka. Kasi dito sa video natin ngayon, nakahanap ako ng 15 na blue chip stocks na superior yung returns compare sa US index. Now, bago ko ibigay ang 15 na blue chip stocks na nahanap ko, saan nga ba muna natin mahanap yung 30 blue chip stocks? So, according to Peaceabilities, ito daw yung mga blue chip stocks ngayon. So, ang gagawin ko dito, iisa-isahin ko itong 30 company na to and titignan ko over the past 23 years, superior ba yung returns nila compare sa US index. Kung gusto mong malaman kung ano-anong mga kumpanya ito, mag-stay ka lang hanggang sa dulo, and also, ibibigay ko yung mga nanalo ng portfolio tracker ko. Kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Bago natin puntahan yung 15 stocks, let's discuss first why blue chip stocks are often favored by investor. Because blue chip companies are known for their financial stability, strong market presence, and ability to weather economic storms. Kaya maraming mga investor ang gusto mag-invest sa mga blue chip stocks. Kaya naman, without further ado, ito yung 15 stocks na ang unang blue chip stock ay ang Aboitiz Equity Ventures Inc. Sobrang diverse din ng kanilang pinagkukunan ng revenue. Meron silang power, food manufacturing, real estate, infrastructure. Dito pinapakita kung gaano sila din kadominante pagdating sa holding firms. So as of today, ang kanilang market cap ay nasa 256 billion pesos, may revenue na nasa 329 billion pesos, at net income na nasa 23.5 billion pesos. And also, ang agandahan dito ngayon sa AAV, mas malaki yung kanilang free cash flow ngayon na nasa 26 billion pesos in comparison sa kanilang conservative na 18.95 billion pesos lamang. So over the past 18 years, ang kanyang compound annual growth rate ay nasa 14%. Pinapakita dito sa atin kung gaano kadominante ang company ito. However, you have to focus din kung bakit bumababa over the years yung kanilang profitability. So kanilang profit margin as of 2020 ay nasa 8.1% na lamang. Now over the past 23 years, ang total returns ng AAV including yung dividend ay nasa 2,832%. In comparison sa SPY, nasa 251.6% lamang. Dito pinapakita kung gaano kadominante itong kumpanya. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Ayala Land Inc. Marami din itong pinagkukunan ng revenue na andyan ang property development, shopping center, offices, hotels and resort, construction, property management, and international also. Majority na kanilang revenue ay nanggagaling sa property development na nasa 67.6% as of 2022 and susundan ng shopping centers. Now, kanyang market cap ngayon ay nasa 400 billion pesos, revenue na nasa 135 billion pesos, and net income na nasa 21.87 billion pesos. Over the past 18 years, ang kanyang compound annual growth rate sa kanyang revenue ay nasa 10%. Meron siyang projection sa revenue na nasa 1.50 billion pesos. Over the past 23 years, ang total returns ng Ali ay nasa 343.27% in comparison sa SPY na nasa 249.7% lamang. Dito pinapakita sa atin na superior pa rin yung kanyang return compare sa index ng US. Ang pangatlo ay ang Aboitiz Power Corporation. Ang pinagkukunan nila ng revenue ay nanggagaling sa power generation, power distribution, and also others. And majority na kanilang revenue ay nanggagaling sa power generation na nasa 52.3% as of 2022. Merong market cap na nasa 233 billion pesos, revenue na nasa 217 billion pesos, and net income na nasa 35 billion pesos. In comparison sa PE ratio, pinapakita dito sa atin na over the past 10 years, ay very undervalued ngayon ang kanyang share price. And over the past 18 years, merong compound annual growth rate sa kanyang revenue na nasa 19%. Pinapakita dito sa atin over the years kung gaano kadominante itong kumpanya pagdating sa power sector. So from 2007 until now, ang total returns ng AP ay nasa 711%. In comparison sa SPY ay nasa 223.24% lamang. Pinapakita kung gaano din kadominante ang kumpanyang ito pagdating sa returns compare sa US index. Ang pang-apat na nahanap ko ay ang BDO Unibank Inc.
So mga pinagkukunan ng revenue ng BDO ay nanggagaling sa commercial banking, insurance, investment banking, private banking, leasing and financing, and others. And majority na kanilang revenue ay nanggagaling sa commercial banking, nasa 87% nito. And ang market cap ngayon niya ay nasa 673 billion pesos, revenue na nasa 205 billion pesos, net income na nasa 67 billion pesos. And over the past 18 years, meron siyang compound annual growth rate na nasa 19%. From 2002 until now, ang total returns ng BDO ay nasa 879%. In comparison sa SPY, nasa 365% lamang. Dito pinapakita over the years kung gaano kadominante din ang returns ng kumpanya. So simula noong 2005 until now, talagang lagi niya na nabibit ang US Index. Ang panglimang blue chip company na nahanap ko ay ang Bloomberry Resort Corporation. Majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa gaming, susundan ng real estate and others, and hotel and food and beverage. So sa gaming ay nasa 83% at ang kanyang market cap ngayon ay nasa 120 billion pesos, revenue na nasa 46 billion pesos, net income na nasa 9.1 billion pesos. Ang kagandahan din dito also sa Bloom ngayon ay nasa 12.48 billion pesos yung kanilang free cash flow. Mas malaki pa yung kanilang free cash flow in trailing 12 months kaysa doon sa kanilang net income. Over the past 10 years, ang compound annual growth rate ng revenue ng Bloom ay nasa 12%. At mayroong 28.49 billion pesos na average na revenue over the past 10 years. And ang kanyang trailing 12 months na revenue ay nasa 48 billion pesos na. So over the past 23 years, ang total returns ng Bloom ay nasa 1,153%. In comparison sa SPY ay nasa 262% lamang. So from 2007 until now, continuous nang nabibit ang US Index returns. Ang pang-anim na kumpanya ay ang DMCI Holdings Inc. So majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ngayon ay nanggagaling sa coal mining, susundan ng real estate development, power on grid, construction and others, power off grid, and nickel mining. Dito pinapakita sa atin kung gaano ka-diverse yung pinagkukunan nila ng revenue. And ngayon, ang kanilang market cap ay nasa 138.62 billion pesos, revenue na nasa 131.12 billion pesos, net income na nasa 26.6 billion pesos. Ang kagandahan dito ngayon sa DMC, mas malaki pa yung kanilang free cash flow na nasa 36 billion pesos in comparison sa kanilang net income. So again, over the past 23 years, ang total returns ng DMC ay nasa 9,158%, in comparison sa SPY ay nasa 249% lamang. And simula noong 2004 until now, lagi niya nang nabibit yung US Index. Ang pampito sa listahan ay ang Globe Telecom Inc. Yung pinagkukunan ng revenue ngayon ng Globe ay nanggagaling sa mobile communication services, wireline communication services, and others. Majority ng kanilang revenue na pinagkukunan ay nanggagaling sa mobile and communication services. 70.9% nanggagaling dyan. Ang market cap ngayon ng Globe ay nasa 252.69 billion pesos, revenue na nasa 177 billion, and net income na nasa 28 billion pesos. So from 2005 to 2022, over the past 18 years, makikita natin yung trajectory ng kanilang revenue. So ang projection ko sa kanilang revenue pagdating ng 2024 ay nasa 186 billion pesos. Yung kanilang trailing 12 months ngayon na revenue ay nasa 181 billion pesos na. So dito guys, pinapakita sa atin kung gaano din kadominante itong kumpanyang ito. Over the past 23 years, ang total returns ng Globe ay nasa 646.94%. In comparison sa SPY ay nasa 252% lamang. In comparison guys, no, kung titignan nyo yung capital gains lamang ng Globe over the past 23 years ay nasa 291. In comparison sa kanyang total returns, makikita mo kung gaano kalaki yung dividendo na binibigay ng company over the past years. Over the past 23 years, lagi niyang nabibit yung US Index. Yung pangwalo na nahanap ko ay ang International Container Terminal Services Inc. or ICT. So majority ng kanilang revenue, all of the revenue pala ay nanggagaling sa cargo handling and related services. And ang kanyang market cap ngayon ay nasa 414 billion pesos, revenue na nasa 133 billion pesos, net income na nasa 34.6 billion pesos. Ang kagandahan din dito ngayon sa ICT, mas malaki pa yung kanilang free cash flow na nasa 66 billion pesos in comparison sa kanilang net income. That's a very good sign. And over the past 18 years, ang kanyang compound annual growth rate na revenue ay nasa 42%. Ganito kalaki ang tinaas ng kanyang revenue over the past 18 years.
That's a very amazing performance. And over the past 23 years, yung total returns ng ICT ay nasa 6,291%. In comparison sa SPY, nasa 249% lamang. So from 2004 until now, lagi niyang nabibit every year ang US index. Pinapakita kung gaano kadominante ang ICT pagdating sa shipping industry. Ang pang-9 na blue chip na kumpanya na nahanap ko ay ang Jollibee Foods Corporation. Na kung titignan natin yung pinagkukunan ng revenue nila, nanggagaling sa food service, franchising, and leasing. And as of 2022, majority ng kanilang revenue ay nanggagaling sa food service na nasa 93.2% nito. Ang market cap niya ngayon ay nasa 252 billion pesos, revenue na 232 billion pesos, net income na nasa 6.5 billion pesos. And also, kagandahan din dito sa GFC, mas malaki yung kanilang free cash flow ngayon kaysa sa kanilang net income na nasa 19 billion pesos. And over the past 18 years, ang compound annual growth rate ng JFC ay nasa 12%. And over the past 23 years, ang total returns ng JFC ay nasa 1,487%. In comparison sa SPY ay nasa 253% lamang. And from 2002 until now, lagi niya nang nabibit yung US index return. Ang pang-10 blue chip company na nahanap ko ay ang JG Summit Holdings Inc. Kung titignan natin yung kanilang pinagkukunan ng revenue, nanggagaling sa food, agro-industrial and commodities, air transportation, real estate and hotels, petrochemicals, and other supplementary businesses. Majority ng kanilang revenue as of 2022 ay nanggagaling sa food, agro-industrial and commodities, 52.2% niyan. At ang kanyang market cap ngayon ay nasa 279 billion pesos, revenue na nasa 314 billion pesos, net income na nasa 11.4 billion pesos. However, yung pinaka-highlights ng revenue ng company ay ang kanilang 3 years performance na mayroong compound annual growth rate na nasa 14%. So over the past 23 years, ang total returns ay nasa 972%. In comparison sa SPY ay nasa 248.54% lamang. Pinapakita kung gaano kadominante itong company. And also, simula ng 2009 until now, lagi niya nang nabibit ang US index returns. 11 blue chip company na nahanap ko ay ang Robinsons Land Corporation. Na kung titignan natin dito, mga pinagkukunan ng revenue nitong RLC ay nagagaling sa Chengdu Shenyao. So ito isang real estate developer na nakabase ito sa China, nagbebenta at bumibili ng real estate project. Susundan ng malls, offices, residential, integrated development, hotels and resort, and also others. Kung titignan natin, majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa Chengdu Shenyao na meron 31.3%, susundan ng malls na nasa 23.6%. Ang kanyang market cap ngayon ay nasa 68.95 billion pesos, revenue na nasa 37, net income na nasa 10.8 billion pesos. Ang kagandahan dito ngayon sa free cash flow ngayon ng RLC ay also mas malaki kaysa sa kanilang net income na nasa 15.66 billion pesos. Pinaka-key highlights ng RLC sa kanilang revenue ay ang over the past 18 years nila na compound annual growth rate na nasa 13%. Ang total returns ng RLC ay nasa 709%, in comparison sa SPY ay nasa 255% lamang. Pinapakita dito sa atin kung gaano kadominante din itong RLC. And simula noong 2005 until now, lagi niya nabibit yung returns ng US index. Ang pang-12 blue chip stocks ay ang Security Bank Corporation. Ang kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa retail banking, wholesale banking, all other financial markets. At ang pinakamalaking pinagkukunan nila ng revenue ay nanggagaling sa retail banking na nasa 51.3% yan as of 2022. Ang kanyang market cap ay nasa 57.9 billion pesos, revenue na nasa 43 billion, net income na nasa 9.2 billion pesos, and ang pinaka-key highlights sa kanilang revenue ay over the past 3 years. Ang kanyang compound annual growth rate ay nasa 16%. And over the years, pinapakita din sa atin dito kung gaano kadominante yung kanilang revenue over the past years. Over the past 23 years, ang total returns ng SECB ay nasa 355%. In comparison sa SPY, nasa 252% lamang ito. So from 2005 until now, lagi niya nabibit yung US index returns. So dito pinapakita din sa atin kung gaano siya kadominante. Pero kung titignan natin from 2016 sa pinaka-peak nila and until now, continuous na bumabagsak pababa yung kanilang returns.
Ang pang 13 blue chip stocks na nahanap ko ay ang SM Investment Corporation. Kung titignan natin yung pinagkukunan niya ng revenue ay nagagaling sa retail, property, portfolio investment, banking, and other. As of 2022, majority na kanilang revenue ay nagagaling sa retail na nasa 68.1% niyan. Ang kanyang market cap ay nasa 989.84 billion pesos, revenue na nasa 598 billion pesos, net income na nasa 70 billion pesos. Ang pinaka-key highlights ng SM over the past 18 years, ang kanyang compound annual growth rate sa kanyang revenue ay nasa 14%. At pinapakita dito sa atin kung gaano kadominante din itong SM. And from 2005 until now, ang total returns ng SM ay nasa 624%. In comparison sa SPY, nasa 328% lamang. So from 2008 until now, continuous nang nabibit yung US index. Pinapakita kung gaano kadominante ang kumpanyang ito. Ang pang 14 blue chip stocks na nahanap ko ay ang SM Prime Holdings Inc. Kung titignan natin yung pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa mall, residential, commercial, hotels and convention centers. Majority na kanyang pinagkukunan ay nagagaling sa 52.4% ng mall. Market cap niya ngayon ay nasa 844 billion, revenue na nasa 119 billion, net income na nasa 35 billion pesos. Ang pinaka-key highlights ng revenue ng company ay yung kanyang over the past 18 years na compound annual growth rate na nasa 23%. So over the past 23 years, ang total returns ng SMPH ay nasa 601%. In comparison sa SPY, nasa 249.70% lamang. Pinapakita kung gaano kadominante ang SM over the years. Simula ng 2004 until now, lagi niya nang nabibit yung US index returns. And ang last but not the least ay ang Universal Lorubina Corporation. So yung pinagkukunan niya ng revenue ay nagagaling sa branded consumer food, agro-industrial, and commodities. And as of 2022, majority na kanilang pinagkukunan ay nagagaling sa branded consumer foods na nasa 71.9%. Ang market cap ngayon ng URC ay nasa 246 billion, revenue na nasa 157, net income na nasa 14 billion pesos. Ang pinaka-highlights ng revenue ng company ay over the past 3 years. Mayroong compound annual growth rate na nasa 10%. And over the past 23 years, ang total returns ng URC ay nasa 2,405%. In comparison sa SPY ay nasa 246% lamang. Now, pinapakita dito kung gaano kadominante ang company over the past 23 years. From 2004 until now, lagi niya nang nabibit ang US index returns. While these stocks have a remarkable track record, it's essential to remember that past performance doesn't guarantee future results. Diversification, thorough research, and a long-term perspective are the key to successful investing. In the world of investing, blue chip stocks that outperform the US index are like hidden gems. But always remember that no investment is entirely risk-free. Stay informed, stay diversified, and make your investment decisions with care. Ngayon, pipili tayo ng mga mananalo ng ating portfolio tracker. So, pupuntahan ko lamang itong pinaka-latest video ko. Paste ko lang dito yung link ng video and filter lang natin ito sa keyword na tracker. So, dito sa video na to, meron na filter na 22 comments na word tracker. So, dito tayo pipili. Okay, so congratulations sa'yo kasi ikaw yung nanalo ng aking tracker. Congratulations din sa'yo kasi ikaw yung nanalo ng aking tracker. Congratulations. Congratulations. And congratulations. And also, congratulations. Na kung gusto mong manalo ng aking portfolio tracker, mag-comment ka na sa video na to. And malay mo, ikaw na yung susunod na manalo. And again, congratulations. Now, this is Bessie Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.